Ngayon, sinasabi ho dito sa Pandora Papers, si Tugade, mga kaibigan, ay meron pong itinatagong deposito sa bangko doon po sa British Virgin Island. Habang siya ay umuukupa ng mga pwesto sa gobyerno sa loob ng nakalipas na 8 taon. Kasi bago siya naging kalihim ni Digongyo, dilawan pala dati yan naipwesto yan kay Pinoy sa sa Clark yata mga kaibigan Director siya ng isang korporasyon ng gobyerno. Kaya 8 taon ang sinasabi rito. Pero itong kanyang yung natuklasang deposits niya sa ibang bansa ay hindi po nakadeklara. Dito makikita ninyo kung gaano ka-importante ang SALN. Di ba? Hindi nakadeklara sa kanyang listahan ng negosyo na requirement po yan sa mga public officials sa ilalim ng batas, mga kaibigan. Ayon sa mga dokumento sa International Consortium of Investigative Journalists, ito yung grupo nagsama-samang grupo ng mga journalist sa buong mundo, ay sinasabing itong si Tugade ay nasa listahan bilang direktor ng ang kumpanya na ang pangalan ay Solart Holdings Limited, isang British Virgin Island based company, at least since 2007. O sipin ninyo, 2007 pa pala. Maging kay Gloria, nagtrabaho rin pala ito. Base sa Pandora Papers, ang pinakamalaking nabunyag tungkol sa offshore holdings of the world's wealthiest politicians. Ito yung mga pinakamayayamang politician sa buong mundo and businessmen, kasama mga negosyante. Solart appears, ito yung kumpanya ni ni Tugade, to be a combination of the first names of Tugade and his wife. Kaya pala ang pangalan ng kumpanya ay Solart. Solart. Kasi ang pangalan ng asawa ni Tugade ay Soledad, Maria Soledad. At siya naman ay Art. Pagkatapos, yung 3 niyang anak, na malalaki na, si Jose Arturo, si Paul Louis, at Pinina Marie, ay mga direktor din. Kapwa niya direktor doon sa kumpanya. Di family ito. Family company po ito. Corporation ng pamilya. Si Tugade po ay unang humawak ng pwesto sa gobyerno bilang presidente ng Clark Development Corporation sa ilalim ng Aquino Administration noong 2012. At siya po ay nagbitiw sa administrasyon ni Pinoy noong 2016 para tumulong sa presidential campaign ng kanyang kaklase na si Digongyo. At eventually nga ay naging member ng cabinet bilang secretary ng DOTR, Department of Transportation. Ito daw si Tugade ay hindi idineklara ang Solart Holdings Limited bilang business interest. Isa sa business interest niya sa alinmang statements of assets
and liabilities and net worth na kanyang ipinail, mula nang siya ay maging public official. Pero meron daw siyang idineklara na offshore investment na nagkakahalaga ng 57 million pesos bilang assets kada taon mula noong 2012. Pero walang details, walang detalye tungkol sa mga investment na ito ang idineklara. Yun yung sinasabi natin kahalagaan ng SALN. Hindi pwede yung kamukha nung inilabas ng ABS-CBN na puro total. Ito, pera ni Villar, 3 bilyon. Dito kay Pacquiao, 3 bilyon. Ganito, ilang milyon. Hindi ganon. Sa SALN, pinadideklara sa kanila, sa mga nasa gobyerno, kung ano-ano yung katumbas na property yon o asset na katumbas nung sinasabi mong halaga. Dapat detalyado yon. Ito hindi ho nakalagay, walang detalye. Maliban sa kanyang nakamal noong 2003. 2003. When you say offshore investment, pag sinabi mo raw na offshore investment, that can mean maari itong maging kahulugan na cash deposit sa bangko outside of the country o kaya naman ay shares of companies abroad. Pwede maging kahulugan ganon. Kaya kailangan detalyado. Di ba? Sasabihin mo na yung 57 million, ano ba yung cash ba yun? O yun ari-arian? O ano yun? Yun share mo dun sa bangko. Mga kaibigan, if it's the former, then he has properly disclosed his assets. Kung yan daw ay bank deposit, ibig sabihin, tama yung kanyang deklarasyon sa kanyang SALN. Pero, sabi ho dito, but if it is supposed to mean he has an offshore company, pero kung ang katumbas daw nito, o ibig sabihin nito, meron siyang kumpanya, then his SALNs are lacking. Kulang yung nakasulat sa kanyang SALN. Yan ang sabi ni dating BIR Commissioner Kim Hinares. Pero nagpadala ng request for interview ang PCIJ kay Tugade at kanilang in-outline, isinulat nila yung mga itatanong sa kanya tungkol sa mga impormasyon na kanilang nakalap dito sa Pandora Papers na ito, na nilalaman ito. Nagpadala raw sila ng liham noong September 15 pa. Last month pa ito, di ba? At sinundan pa ito ng mga follow-up. Neither he nor his staff has responded. Walang sumagot. Hindi sila sinagot. Deadma lang, deadma si Tugade. At ang PCIJ ay nakipag-ugnayan din sa Civil Service Commission at BIR on the legal and tax implications of Tugade's company. Patungkol dito sa kumpanya ni Tugade. Ano to? CSC, yung ba yun Ano ba yun? Juan? Yung ba yung anong opisina yun? CSC. Baka SEC to. Eba natin on the legal and tax implications of Tugade's company. Siguro SEC yun. In the British Virgin Island. Kung ano implikasyon nito, batay sa legal at sa pagbubuwis.
hindi rin sumagot, ha? Hanggang ngayon. Siyempre, cabinet member yan. Basta't ikaw nag-inquire ka, kaya kita mo ginawa ni Samuel Martires, ha? Tinigil niya, ha? Pina-stop niya yung sa publiko o pagbibigay ng kopya ng salin sa publiko na salin ng mga public officials, mga kaibigan. Kaya talagang deliberate na ilihim yan ang purpose ng kasalukuyang administrasyon na labag yan sa konstitusyon at sa batas, mga kaibigan. Sa ilalim kasi ng konstitusyon at doon sa batas na Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, nakasaad po na the failure of government officials to declare their assets, kapag ka daw hindi na ideklara yung kanyang mga ari-arian, including business interest, kasama na yung interest mo sa negosyo, and financial connections, mga iba pang financial connection mo, may kaugnayan sa pera, is an administrative and criminal offense. Hindi lang administratibo, kundi may criminal offense ka na nagagawa paglabag sa batas. Yung CSC pala ay talagang Civil Service Commission, hindi pala SEC ito. Tama pala. Kasi may guidelines daw ang Civil Service Commission specify that officials, kasi ang civil service, sakop niya ng pagpaparusang administratibo di ba? Pag administrative case, civil service. Specify that officials disclose their connections. Maliwanag po yan na may batas, ang Civil Service Commission na ang mga opisyal ay dapat nilang sabihin, i-disclose yung kanilang connection sa alinmang business enterprise, whether as proprietor, kay ikaw ang may-ari, kay ikaw ay investor o shareholder o officer, managing director at iba pang katulad nito, obligasyon mo yun under the law, mga kaibigan. Sa Republic 6713, ito yung Code of Conduct and Ethical Standard, also known as the SALN Law. SALN Law. Ito yung Statement of Assets, Liabilities, and Network. Baka sabihin nyo, son-in-law. SALN Law. They are required. Obligado silang i-divest ang kanilang negosyo o interes sa negosyo sa kanino man maliban sa malapit na miyembro ng kanilang pamilya kapag bumabangon ang tinatawag na conflict of interest. Mga kaibigan, kailangan pala magdadivest ka, di ba? Bebenta mo yan, di ba? Sa iba. Hindi pwede sa malapit na miyembro ng iyong pamilya. Di ba? Yun ang katumbas nung magdadivest ka. Yung sinasabi dito na required, obligado ka na i-divest mo yung anumang interest mo sa negosyo, sa kanino man. Pwede mong i-divest yan sa kanino man. Other than, maliban sa immediate family members, kapag bumabangon ang usapin na kung tawagin ay conflict of interest. Ngayon, ang sagot naman ni Tugade, wala po akong tinatago. Simple lang yan Kung wala ka palang tinatago ba't di mo inilabas ang salin mo?
Di ba? Ba't di mo binigyan ng salin, ng kopya ng salin mo, yung PCIJ, kung wala kang tinatago? Di ba? Dahil sa wala kang nilalabas dyan, may tinatago ka. Yung sinasabi mong, wala po akong tinatago, sabi mo lang yun. Hindi pwede rito bunganga, di ba? Kailangan may resibo. Tawag nila ngayon sa ebidensya, resibo. O yan po, mga kaibigan. Yan ang sabi niya, yan niya is a matter of public record. Ba? Pag sinabi mong public record, bukas ito sa publiko, di ba? And has been disclosed in his SALNs. Ba, hindi mo nga pinapakita yung SALN mo di ba? Pakita mo. Kasi yun ang pinakamatibay na proof, di ba? Katulad ni Vice President Leni Robredo, na bukod tangi sa lahat ng opisyal sa gobyerno, siya lang ang naglabas ng SALN. At doon sa SALN na inilabas niya, nakadeclare yung mga property at yung katumbas na halaga ng mga property. Mga kaibigan, kasi yun ang batas. Ang report daw ng PCIJ dyan sa Pandora Papers, nagsasabi nga na si Tugade ay dinisclose niya yung offshore investment. Ibig sabihin inilahad niya, di ba? Na nagkakahalaga ng 57 million as assets every year since 2012. Asset pala nakalagay, hindi pala kuha nito Hindi pala ito perang deposito Yung cold cash na deposito, hindi ganun Assets ang nakalagay. Mula pa nung 2012. Pero walang detalye tungkol dyan sa investments na yan. Except these were acquired in 2003. Ang sinasabi lang, nakuha niya yung halagang yan, 57 million, nung 2003 pa. Ibig sabihin, wala pa siya sa gobyerno. Di ba? At diniklara niya yan doon sa 2012 niya, simula noon, taon-taon, paulit-ulit na ganun lang, 57 million assets, pero walang detalye. Ano yun? Ano yung kumakatawan sa 57 million? Yung ba'y bahay, di ba? Ano ba yun? Stocks ba yun? Hindi deposito sa bangko. Kaya sinasabi ngayon, nitong si BIR Commissioner Kim Henares, dating BIR Commissioner, mga kaibigan, hindi ba na binasa natin kaninang kailangan maliwanag yun. At ang sinasabi ko dyan wala ngang illegal dun sa doon sa pagdideposito mo. Pero may obligasyon ka na yun ay ideklara mo. Di ba? Batas yun mga kaibigan Kaya yun ang sinasabi ni Henares, Ang sabi niya when you say offshore investment, pag sinabi mong offshore investment, pwedeng kahulugan niya ang cash deposits sa bangko. Dapat ilagay mo, offshore investment, 57 million, cash deposits. Di ba? Dapat nakalagay, expressly, malinaw na nakasulat, nakasaad sa bangko. Di ba Or shares. O kaya shares of stocks mo yan, di ba? O share mo dun sa company. Yan ang aking halaga o katumbas na halaga ng aking share sa kumpanya sa ibang bansa. Pero kung yan ay pera sa bangko, dapat ay properly disclosed. Dapat sinabi mo na yan ay deposito sa bangko. Cash, ibig sabihin, di ba? Mga kaibigan. But if it is pagka pala
depositong pera talaga sa bangko, okay yun. Pero kung ang katumbas ng 57 million, mga kaibigan, ay shares of companies o shares mo dun sa company, then his SALN are lacking. Kulang yung diniklara mo sa SALN mo. Di ba? Kailangan sabihin mo ron. Mga kaibigan. Alam nyo, maraming naniniwala, ito na hindi lamang si Tugade sa kasalukuyang administrasyon meron tinatagong pera sa British Virgin Island. Alam nyo, masama dyan, kaya lalong naghihirap ang bansa natin, yung pera, sabi nga sa'yo, di baling magsipagnakaw yan basta't yung pera nila nagsisirculate, so long na yung pera nagsisirculate dito, nakakatulong pa sila Di ba? Kung dito ginagasta yung perang yan Hindi, nakatago lang Mga kaibigan, bakit? Ano ang advantage nila? Hindi sila nagbabayad ng buwis. Mga kaibigan, di ba? Walang pakinabang sa kanila ang gobyerno. Hindi katulad nung nandito yung pera, hindi nila nilalabas, bay umiikot yan. Di ba? Ang ekonomiya natin, umiikot. Gumagana ang ekonomiya natin. Hindi ho ba, mga kaibigan? Walang pakinabang Kaya, at merong mga paglabag sa batas at naniniwala ang marami na hindi lamang si Tugadi yan. Kasi maraming magnanakaw dito sa gobyerno. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano raw partido ni Bongbong Marcos? Ano raw tatakbo raw siyang presidente, di ba? Nagdeklara, di pa nagpapile pero nagdeklara na. Maarte pa para inaantay nila talaga si Vice President Leni Robredo para alam nila kung paano nila ikakamada yung kandidato nila Ang partido raw Partido Federal. Mga hinduropot kayo nung federal sinasabi nyo. Presidential form of government tayo. Hindi naman tayo federal. Di ba? Ibig sabihin, sakaling manalo siya, kahit malabo, mga kaibigan, tutulak nila yung federalismo na naman. Federal pala kayo, ba't di kayo sa Germany kumandidato? Di ba? Doon, federal form of government doon Tsaka yung ibang bansa, di ba, na doon sa ibang bansa, dito kasi, ano tayo presidential form of government Isipin ninyo, si Bongbong, ano ba nagawa nito? Kami magtatanong, kayo wala kayong karapatan. Ang dapat nyong ipaliwanag, ano ginawa nyo? Di ba? Ano ba track record nyo? Track record ni Bongbong Marcos, simula nung matalo, manggulo. Di ba? File ng kaso, siraan si Vice President Leni Robredo. Yun ang nakakabwisit Di ba? Puro divisive kayong lahat lalo na yung mga kasama mo, di ba? Yung mga tutang karihan ninyo na nahagisan lang ng buto. Kumakapang alipusta, tatakbo pang senador. Mga kaibigan, si Gadong. Subukan mo ngayon. Di ka naman mananalo Alam niyo ba kung ano pakay, ba tumatakbo yan? Tagamura sa kalaban ni Bongbong. Kasi di naman mananalo yan Saan kukuha siya ng boto? Pinagmamalaki nyo, Marcos loyalist. Ilan lang yan Mga kaibigan ba't kayo boboto niyan? Wala naman kayong nagawa.
Nagtago kayo sa pandemic eh. Wala kayong napakain ng lugaw kung alipustahin nyo si Vice President. Sino kumain? Yan, sila Gadon ang nakinabang lang kay Bongbong, mga kaibigan. Tsaka yung ilang gago na nagsisipagsalita sa radyo, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na